Kung ang ilan sa atin takot sa ahas, ibahin daw natin si Rosalio Cusit Jr. alias Dato Kamandag. Oh, mga kaaha! Ang mga mapapanood nyo ay isang practice na ginagawa ng isang tao na di umano ay may sapat na raw na kaalaman sa mga ahas. Huwag nyo itong gagayahin, ha? Isang manggagamot o faith healer sa Surigao del Norte si Dato Kamandag. Sa bakuran ni Dato Kamandag, makikita ang mga ahas na ginagamit daw niya sa panggagamot. Tinatawag din itong dupong. Dito rin daw nangyari ang di niya malilimutang engkwentro sa ahas 28 years ago. Natuklaw daw siya ng ahas. Ako mismo yung unang nagpakagat ng ahas, yung klase ng ahas sa dupong sa aking katawan. Dito raw nagsimula ang interes ni Dato Kamandag sa mga ahas. Hanggang sa kalaunan, napapayag niya di umano ang mga kaibigang may sakit na magpatuklaw sa alaga niyang ahas. Noong una, may mga karamdaman ako tulad ng arthritis, diabetes, at saka systemiasis. At sa loob ng 28 years, hanggang ngayon, ginagamit ko pa ito at ng pamilya ko. Ang mga green pit viper na ito ay ang tinuturing na snake healer ni Dato Kamandag. Normally ay lumalaki lang sila ng up to 10 inches o mas maliit pa sa isang ruler. Mas mabagal din silang kumilos kumpara sa ibang mga ahas. Ito ay dahil sa kulay nila. Mas kaya nilang mag-camouflage kaysa gumapang papalayo mula sa kanilang mga predator. Ang mga viper naman na ito ay venomous daw. Kapag sinabing venomous, ibig sabihin ay may iba't ibang substance at properties ang kanilang laway. Kapag tinuklaw nila ang kanilang prey, may lalabas din na laway mula sa kanilang pangil na may toxins para sa immobilization at digestion ng kanilang mga prey. Happy Sunday morning mga kaaha! It's your Kuya Rudo once again reporting for duty. Gaya po last week, ako muna ang makakasama nyo ngayong umaga dito sa Aha! Ayos ba? At syempre, pwede bang wala ang kaibigan ko si Dakila? Nako, eto, tawagin natin siya. Dakila! Dakila! Uy! Kumusta ka naman? Namiss kita. Dakila, ayos ka lang ba? Excited ka ba ngayong araw? Dax, ano bang gusto mong gawin ngayong umaga? Teka, sandali parang nakikipag-charade sa akin si Dax eh. Okay, one word. Alam ko na, gets ko na. Gusto ni Dax mag-travel. Yun lang pala gusto mo eh. Nako mga kaaha, mag-ready na rin kayo dahil ngayong umaga, all over the Philippines ang baon naming amazing stories of the week. Sa Siquijor, pwedeng-pwede gawin ni Dax ang isa niyang gustong activity kanina. Walang iba kundi ang mag-swimming! Hoy, may pwede pang kasama sa paglangoy. Tara, let's meet the Barracudas. Dahil tapos na tayo sa katubigan, lakad-lakad muna tayo sa lupa. Wow! Grabe! Ano yan? Saan ba yan? Teka, sandali. Totoo ba itong nakikita ko, Dax? Posible nga ba? Wow, napakaganda naman talaga dito, Dax. Ang klase, oh. Wow! Uy!
Dax, halika dito! Kahoy lang pala. Akala siguro ni Dakila, ahas to. Alam niyo ba mga kaaha, may nakilala kami sa Mindanao na isang lalaki na sadyang nagpapakagat daw sa ahas. All these and more ngayong umaga dito lang sa AHA! Dax! Di ka na dito! Nasaan ka ba? Isang manggagamot o faith healer sa Surigao del Norte si Dato Kamandag. May snake wine at snake oil din siyang nakahanda na pwedeng inumin at ipahid. Base sa record book di umano ni Dato Kamandag, may mga kumonsulta raw sa kanya na may diabetes, hepatitis at hirap sa paghinga. Kumalat na rin sa social media ang di umano panggagamot ni Dato Kamandag. Sari-sari ang reaksyon ng mga tao. Hindi basta-basta matitiyak kung totoo o hindi na ang mga dupong ni Dato Kamandag ay nakakatulong sa may karamdaman. Pero ang tiyak, may iba't ibang pag-aaral na tungkol sa properties ng Viper Venom. Taglay raw nito ang maraming chemicals na may iba't ibang epekto sa katawan. Kung tatanungin po natin ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM, ano kaya ang masasabi nila? Merong mga gamot na nagsimula dahil naobserbahan nila yung magandang epekto nito sa katawan. Halimbawa, may mga gamot sa blood pressure, captopril, na nagsimula yon sa mga Viper Venom. Meron ding mga ibang gamot na para maiwasan yung pagdidikit-dikit ng mga platelet, para maiwasan yung heart attack. Okay? Pero ito ay dumaan sa mahabang proseso ng pag-aaral. Okay? Bago sila ni-release into the market para gamitin ng mga tao for medical use. Mahalagang intindihin natin na ang daming components pa ng Viper Venom. So, napakahirap na i-advocate agad natin yung paggamit ng Viper Venom as it is para sa paggagamot ng mga tao. Kasi while there are properties na maaari silang makagamot ng ibang mga sakit, meron ding mga chemical yung mga yan na maaari namang makamatay o magdulot ng mga negative na effects sa katawan. Pinapanood din namin ang video sa isang wildlife expert para malaman kung ano ba ang epekto ng practice na ito sa mga ahas. Alam mo, pagka ang isang ahas na kung tawagin natin ay cold-blooded animal na nagre-regulate ng kanyang temperature, no, repeatedly hinahandelan mo ng pasunod-sunod o paulit-ulit na walang humpay, no, or magpapahinga lang sandali, hawakan mo na naman ganon. Hindi niya nare-replenish yung kanyang lakas. Masyadong stressful para sa snake din yon. So, maaring manghina siya at maaring ikamatay din niya. Alam naman natin sa lambuhay natin, konting pagkakamali, maaring ikawala ng ating buhay. So, it's rather to be safe than sorry. Halos 20 years na nanggagamot si Dato Kamandag at magpapatuloy pa rin siya sa kanyang panggagamot habang may naniniwala pa rin sa kanyang kakayahan. Ang paalala ng AHA, mahalaga ang tamang kaalaman. Ang mga taong may karamdaman, sa eksperto dapat kumonsulta. AHA! Kung lumawi sila'y matulin, may ngiping malalaki at matatalim. At kapag tumingin, para kayong sasakmalin. Kaya niyo bang sumisid sa dagat kasama ang mga barakuda? Pero teka, ano bang alam niyo tungkol sa isdang ito? Hindi ko alam. Mukhang galunggong na matangos yung ilong. Dilis po na malaki. Barracuda po to, no? Ocean floor predator po siya.
naninirahan ng mga barakuda sa tropic waters. Alam nyo bang isa sa mga hinahanap ng divers at sport fishing enthusiasts ang barakuda? Marami kasi sa kanila ang naninirahan sa Atlantic, Pacific at Indian Ocean. Saan ang favorite spot nila sa ilalim ng dagat? Either near the surface or near coral reefs and sea grasses. Kilala dahil sa tila nakakatakot itong itsura. Ang barakuda ay isang ray-finned fish na nabubuhay sa salt water. Nagmula ito sa pamilya ng Sparinidae na kapag matured na ay lumalaki ng more than 5 feet at tumitimbang ng more than 100 pounds. Halos kasing laki at kasing bigat niyan ng isang adult human. May malaking bibig ang mga barakuda kung saan nagtatago ang matatalas nilang ngipin na ginagamit nila to hunt for food. Wow! Ilan sa paborito nilang kainin ang small tuna, herrings at anchovies. Kung ang mga pating ay ang leon ng dagat, merong isang grupo ng isda na parang hyena ng dagat. Sila ay ang tinatawag nating torsilyo or barakuda. Sila ay ambush predators na nanguhuli at kumakain ng iba't ibang mga isda. Pero ang tanong mga kaaha, sa scary looks ng mga barakuda, do they really attack humans? Well, the answer is no. Hindi nila inaatake ang mga tao kapag nakakasabay nila ito sa paglangoy. Hindi naman talaga sila ganun ka-dangerous. Mukha lang silang nakakatakot sapagkat ang pangil nila, napakatalas ng muka. Ngunit sila ay piscivore or usually kumakain lang ng mga isda o ng pusit o kahit anong ibang mahuli nila. Ayun! They're safe naman pala. Mabait parang yung tropa kong si Dakila. Napaisip din ba kayo kung pwede bang kainin ng isdang ito? Ang barakuda ay nakakain. It's an edible fish. Normal lang pong kainin tong mga isdang to. Ang problema, kapag sila ay malaki na, kung lolo barakuda na, posible na makakuha tayo ng ciguatera or isang illness. Sa Pilipinas, partikular na sa southernmost island sa Visayas Island Group, marami rin daw matatagpo ang mga barakuda. Welcome to Siquijor, ang tinaguriang Mystic Island of Central Visayas. Bukod sa nagagandahang mga bundok, kilala rin ang Siquijor sa marami nitong white sand beaches. In fact, isa rin itong safe haven for marine life. Na-establish po ito ang Tolapos Marine Sanctuary since 1987. Purpose dito, gawin po ng conservation kung anong klase ang mayroon dito sa dagat. At usa dito ang tourist, ang site na magawa nito. Kami nagdumala dito sa Marine Sanctuary, nagbabantay. Pag nagpunta kami doon sa loob, lagi namin makikita yung barakuda. So, yun ang aming naisip na baka dito kami makakuha ng income. Ang 14-hectare beach ng Tolapos Marine Sanctuary ay tirahan ng iba't ibang sea animals at syempre ng barakudas. Ang barakudas na makikita rito ay very friendly dahil mahirap at delikado ng sisirin ang kinaroroonan ng matured barakudas na nag-hunt ng pagkain. Juvenile barakudas o yung mga bata pa ang madalas ang dadatnan ng mga turista sa sanctuary. Look! A school of barakuda! Alam niyo ba na may abilidad din ang mga barakuda na mag-swim in school? Ito yung sabay-sabay at synchronized na paglangoy na para ba bumubuo sila ng ipo-ipo sa ilalim ng tubig. How cute! Bakit nga ba ginagawa ito ng ilang mga isda? Usually, napoprotektahan nila ang kanilang sarili mula sa kalaban kapag sama-sama silang lumalangoy. At bukod dyan, nababawasan daw ang friction kapag synchronized ang paglangoy, kaya nako-conserve din ang energy nila habang lumalangoy.
At para patunayan ang pagiging cute and friendly nila, nasamahan tayo ng grupo ng free divers na Secret Dive. Sa pangunguna yan ng kaahan nating si Kuya Jedo Gairanan para makilala sila. Let's dive 22 meters down the ocean, mga kaaha. Kapag nakakita tayo ng School of Barracuda sa ilalim ng dagat, ano nga ba ang tamang behavior natin? Well, papakitaan tayo ni Kuya Jedo. For diving with barracudas po is like slowly lang yung paglalangoy, and then also pag malapit po tayo, no touching, and then also no feeding na rin po. For free diving, of course, you need to be comfortable din sa place, and then also maging relax, and then focus, pangalagaan lang natin yung mga barracuda. Ang behavior naman ng barracuda is playful, hindi naman sila aggressive, hindi naman sila umatake. Naglalaro lang sila underwater. Umaabot na mahigit 50 barracudas ang pwedeng magsabay-sabay lumangoy. Amazing! Kung napapansin nyo, mabilis kumilos sa mga barracuda. Well, kasing bilis lang naman nila ang takbo ng mga sasakyan sa tulin na 58 kilometers per hour. Kung si Kuya Jedo, tropa na ang mga barracuda, ang adventurous free diver naman nating kaaha na si Gilbert, nais daw makita nito in person. Narinig ko yung barracuda sa TV lang at saka sa mga social media lang. Doon ko lang sila nakikita. Kaya nang marinig niya ang tungkol sa mga barracuda dito sa Tulapos Marine Sanctuary, aba, binitbit pa niya ang kanyang grupong Swake Divers. Pwes, Kuya Gilbert, this morning, mukhang matutupad na yung hiling mo. Magpakita kaya sa kanya ang School of Barracudas? Noong unang dive ko, may kaunting takot kasi bago sa akin paningin. Tanong sa isip ko kung anong mangyayari sa akin, anong gagawin ng barracuda sa akin. As a free diver, kailangan nag-focus lang talaga ako sa oxygen ko. Pero nang makalapit, Kaunti lang naman yung ngipin nila, medyo di siya masyado nakakatakot, parang friendly lang. Masaya ako nung nakita ko, na-encounter ko talaga sa close encounter. Sobrang tuwa ako nung na-experience ko lumangoy kasama ang barracuda. Lalo na nung nasa gitna ako ng kanilang grupo. Umiikot yung barracuda sa giliran, sa ibabaw hanggang sa ibabaw ko. Makikita ko talaga yung mga mata nila, mga pangil. Maganda. Sulit talaga pag nandito sa Tulapos. o di ba? Worth it ang experience na ito. Natuwa rin ba kayo sa ating meet and greet with the Barracudas? Sana'y huwag natin silang katakutan dahil lang sa kanilang itsura. Dahil ang isang encounter sa mga isdang ito, walang kasing gandang karanasan. Aha! Ang mushroom na maputla at may matabang na lasa. Nagkaroon ng kulay? Hindi puti, kundi pink, yellow, black, at brown. Ito ang mga oyster mushroom dito sa Tuba, Benguet. Wow! Parang sasarap naman ng mga mushrooms na yan. Nakakain kaya yan? Oo naman, Ruru. Gusto mo ba ng sample? Mga kaaha, narito na raw ang pink mushroom dinakdakan and yellow mushroom tempura. Uy. Wow. Sarap ah. Masarap. Fresh. Para siyang pork. Mas masarap pa sa pork. Ito ang mushroom farm ng kaahan nating si Shawnee. Dito, umaabot ng 3,000 mushroom fruiting bags ang makikita.
At araw-araw, nasa halos 5 kilong mushrooms ang naiaangkat sa isang cafe na malapit din sa lugar nila. Ang mushroom o fungi na tinatawag natin ay isa sa mga uri ng organism. Kakaiba ito sa halaman, sa hayop, sa mga lumot, sa mga bakterya. Ang kabute isang reproductive structure na nabubuo dahil sa fungi. Kumbaga sa isang halaman, ito ang nagsisilbing bunga. Pero ang taglay nitong buto na matatagpuan sa ilalim ng kada cup ay naglalaman ng ilang milyong microscopic spores. Nagsimula po kami dito sa Sanagi Agri-Tourism Farm noong 2018. Nagsimula lang po kami sa 50 pieces na fruiting bags. Nagsimula lang din po kami sa puhunan na 100. Inumpisaan po namin magtanim ng makukulay na mushroom nang dahil po may nakilala ako na foreigner. Ang galing po yung ating spawn sa ibang bansa. Dito na po sa Pilipinas nila pinaparami. And sa kanila na po kami nag-order ng mga spawn. Ang mahirap lang po at challenge sa mga makukulay na mushroom ay sa una po ay mahirap ibenta. Kasi karamihan po ay iniisip nila na ini-sprayan daw namin ng kulay o kaya naman po ay ito ay GMO. O kaya naman po ay hindi ito edible. Ang masisigurado ko po sa ating mga customers ay ang mushroom po natin na ito ay lahat po natural. Ang isang fruiting bag ay naglalaman ng sawdust, rice bran, asukal at lime. Ilalagay po natin siya sa PP bag o polypropylene bag at ito po ay ating sisiksikin. Ilalagay na po natin ang PVC pipe. Pagkatapos po ay ilalagay na po natin ang cotton para po hindi makontaminate ang ating gagawin. Ipapasteurize ito for 8 hours para mamatay ang bakterya. Pagkatapos, pwede nang tamnan ng binhi o spawn. Kailangan itong i-incubate for 30 days sa isang lugar na may controlled temperature and light. Hindi pwedeng maarawan ang mga fruiting bag dahil importanteng moist ito. Mula sa mga butas ng fruiting bag, mag-uumpisang magkaroon ng malaugat na fungus na kung tawagin ay mycelium. After about a month, mag-uumpisa nang tumubo rito ang colorful mushrooms. Amazing! At kailan naman ito pwedeng pitasin? Perfect time daw na pitasin ito kapag nagkakaroon na ng pababang curl ang dulo ng kada mushroom. Ang perfectly cultivated mushrooms na mga ito, na-achieve daw dahil sa malamig na klima sa Benguet na nagbibigay ng natural moisture sa mga kabute. Hindi lang basta makulay at masustansya ang mga kabuting ito. Alam nyo bang may iba-ibang lasa rin ito depende sa kulay? Babagay raw sa mga sabaw ang black at brown mushrooms dahil may distinct taste ito. Ang yellow mushroom naman ay may malakas na aroma at mabilis ding masira kumpara sa iba. Habang ang pink mushroom, perfect daw gamitan ng marinade, gawing bacon o gawing pickles. Tumatagal ang mga colorful oyster mushrooms sa refrigerator for about a week. Pero paano kung hindi sa mushroom farm nagsulputan, kundi sa loob ng bahay? Naging usap-usapan sa social media ang post na ito ni Liza Wong kung saan ang cabinet niya sa bahay, bigla na lang tinubuan ng 6 na pirasong kabute na may kulay na puti at brown. At nang i-post niya ang litrato sa social media, sari-saring opinyon ang kanyang nakuha. Nariyang may fungi daw na nakatira sa ilalim ng cabinet. Yung pinakita ninyo ay isang uri ng Basidiomycetes. Itong mga mushroom na ito ay nabubuhay kapag mayroong carbon. So hindi sila pwedeng mabuhay ng walang carbon. Yun ang kanilang source of energy. Kaya yung cabinet na yun ay partly made of wood, actually ba talagang made of wood, ay pwede nilang kapitan. May nagsabi namang baka naihian daw ito ng aso kaya nabasa at baka poorly ventilated daw ang bahay. Sinabi natin kanila carbon. Pero kailangan din nila ng mga nitrogen, ng mga phosphorus. Ang ihi, posibleng mayroong laman, halimbawa nitrogen. No? Hindi natin alam kung anong meron yon. Pero hindi iyon kalimitan. Kasi ang sinasabi nga natin, for as long as mayroong moisture, mayroong carbon, kaya nang mag-germinate. O baka naman, marumi raw ang sahig.
pagka dumpy, moisture, or mataas ang relative humidity, talagang magkakaroon ng amag. Tutubo talaga at tutubo yung mga yan. No, so, yung kalinisan, isang bagay na kailangan natin lalo't tinitirhan. Yung paglilinis, yung magandang ventilation. Marami ng tips na ito mula sa eksperto. Ang mga kabuti raw, bigla na lang daw ito nagsusulputan. Pero mapa-edible man yan o yung ligaw na uri, may mabuti pa rin itong dulot o pakinabang. Aha! I hope nagustuhan nyo ang mga kwentong hatid namin sa inyo, mga kaaha. Naway may mga napulot din kayo mga aral mula sa amin dalawa ni Dax. Ako kasi, sa totoo lang, marami-rami rin ako natutunan na bagong kaalaman habang proxy ako kay Kuya Drew. Now, katulad nga po ng lagi namin sinasabi dito, here's the more exciting adventures, cool lessons, and new discoveries dito pa rin sa Happy Place para po sa mga batang smart. Aha!